Kumusta? Ako si Nina na mahilig sa mga true crime stories tulad mo. Ngayon ay tutuklasin natin ang isa pang kakilakilabot na kaso sa mundo, kung saan ang masasama ay nagkalat sa lahat ng dako. Ngunit paano kung ang isang krimen ay mangyari sa isa sa pinakatahimik at mapayapang bansa tulad ng Ireland? At hindi lamang ang bansang Ireland ang yumanig, kundi pati na rin ang bansang Pilipinas. Ang pamilya Valdez ay kasalukuyang naninirahan sa Enniskerry sa isang lugar na tinatawag na Country Wicklow, Ireland. Ang pamilya ay binubuo ni Ginoong Danilo, na kilala rin bilang Danny, ang kanyang asawang si Ginang Teresita at ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Justin Valdez na nagmula sa bayan ng Aritao, probinsya ng Nueva Vizcaya sa bansang Pilipinas. Noong 3 taong gulang pa lamang si Justin, ay iniwan siya ng kanyang mga magulang sa kanyang lolo at lola sa Pilipinas. Dahil ang kanyang mga magulang ay pumunta sa bansang Ireland para sa isang magandang kinabukasan. Nakatira sila sa isang cottage kung saan si Ginang Teresita ay nagtatrabaho bilang isang housekeeper sa isang makasaysayang Charville house, habang si Ginoong Danny ay nagtatrabaho bilang hardinero. Bawat buwan ay iniipon ng mag-asawa ang kanilang pera at ipinapadala ito pabalik sa kanilang sariling bansa upang matustusan ang mga pangangailangan ni Justin. Dahil dito, masasabing napaka-komportable ng pagkabata ni Justin at nakapag-aral siya sa isang private school. Gayunpaman noong 2013, nang si Justin ay 20 taong gulang na, ay nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang kanyang mga magulang, kung saan ay nakumpleto ang kanilang maliit at masayang pamilya sa bansang Ireland. Pagdating ni Justin doon ay agad siyang nag-enroll sa Talat Institute of Technology at kumuha ng kursong Accounting and Finance Program. Bukod sa kanyang pag-aaral ay nagsimula rin siyang magtrabaho bilang part-time sa isang restaurant sa isang kalapit bayan na tinatawag na Bray. Ngayon ay balikan natin ang petsang May 19, 2018, kung saan sa mga oras na yon ay matagal nang naninirahan si Justin sa Ireland. Noong araw na yon ay pahinga ni Justin mula sa paaralan at trabaho. Ngunit ang kanyang mga magulang ay may pasok sa trabaho. Kaya't gumising silang tatlo ng maaga at nag-almusal gaya ng dati. At pagsapit ng 7:30 ng umaga ay umalis na ang mga magulang ni Justin para sa trabaho. Karaniwang nakikipag-ugnayan si Justin sa kanyang ina sa pamamagitan ng mga text messages. At hindi naiiba ang araw na yon. Patuloy silang nagpapalitan ng mga mensahe na umabot sa bilang na 60. At ang isa sa mga mensaheng ito ay ipinadala niya noong 11:49 AM kung saan sinulat ni Justin ang "Mom, I'm going out." At ang sumunod na mensahe mula kay Justin ay ipinadala niya noong 1:55 PM noong siya ay nasa immigration office sa Bray, kung saan inaasikaso niya ang kanyang mga papeles para sa pagpaparenew ng kanyang residence permit. At bandang 2:40 PM, pumunta si Justin sa gym at ipinaalam niya ito sa kanyang ina sa pamamagitan ng text message. Matapos noon ang huling pag-uusap ni Justin at ng kanyang ina na si Ginang Teresita ay noong 4:20 PM nang sinabihan ng ina ang kanyang anak na bumili ng tinapay pa uwi. Pagkatapos basahin ng mga mensaheng ito ay tinapos ni Justin ang kanyang 1.5 oras sa pag-eehersisyo at saka bumili ng tinapay mula sa isang grocery store na tinatawag na Super Value. At eksaktong 5:40 PM ay sumakay siya ng bus na may numerong 185 patungo sa kanyang village sa Enniskerry. At 6 PM nang tumigil ang kanyang sinasakyan sa bus stop. At mula doon ay maglalakad pa siya ng 15 minutes papunta sa kanilang tinitirhan. Gayunpaman ay hindi umuwi si Justin at lumipas ang mga oras hanggang ang kanyang mga magulang ay nakauwi ng bahay. At nang hindi siya nadatna ng kanyang mga magulang ay nag-alala ang mga ito. Kaya naman sinubukan ni Ginang Teresita at Ginoong Danny na tawagan si Justin sa kanyang cellphone ng maraming beses, ngunit hindi siya sumasagot. At sinabi ng mga magulang ni Justin na hindi niya ito ginagawa kahit noon. Palagi siyang umuwi sa tamang oras araw-araw. At kung may pupuntahan man siya, ay palagi niya itong ipinagpapaalam sa kanyang mga magulang nang walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, si Justin ay hindi isang tipo ng babae na maraming kaibigan. At mas gusto niyang ubusin ang halos lahat ng kanyang oras sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. At pagsapit ng gabi ay lalong nababalisa ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay hindi na mapakali.
at para aliwin ang kanyang sarili, ay pumunta siya sa kwarto ng kanyang anak at nagdarasal na makauwi ito ng ligtas. Sa kabilang banda, tumawag si Ginoong Danny sa malapit na istasyon ng pulisya. At sa katunayan, ang mga pulis sa Ireland ay tinatawag bilang Garda. Dito ay tinanong ni Ginoong Danny ang opisyal ng Garda kung nagkaroon ng anumang aksidente o insidente sa lungsod na maaaring nagdulot ng pagkaantala sa pampublikong transportasyon. Gayunpaman nalaman ni Ginoong Danny na walang ganung uri ng pangyayari sa kanilang lungsod at ang pampublikong transportasyon ay tumatakbo ng maayos. Matapos noon, bandang 6:24 p.m., ang polis ay nakatanggap ng tawag mula sa isang babae na naglalakbay kasama ang kanyang 12 taong gulang na anak na lalaki. Napansin ng kanyang anak ang isang itim na Nissan Qashqai na kotse na nakaparada sa tabi ng kalsada at mayroong isang lalaki na marahas na sinasaktan ang isang batang babae at sinusubukang isakay ito sa trunk ng kanyang kotse. Ang babae ay sumisigaw ng tulong sa mga oras na yon. At nang makita ito ng babae, inihinto niya ang kanyang sasakyan sa isang ligtas na lugar at nagdial sa emergency number na 999 upang iulat ang insidente sa pulisya. At mga 10 minuto pa lamang ang nakakalipas, ang isang lalaking nakasakay sa motorsiklo ay napansin din ng isang itim na Nissan Qashqai na nagpapatakbo ng mabilis at pabago-bago ang linya. Nang ang motorcyclist ay nakalapit sa kotse, ay nakita niya ang isang natatakot na batang babae na nakaupo sa bandang likuran at pinupukpok ng kanyang mga kamay ang salamin na bintana. Bagamat walang ginawang aksyon ang motorcyclist sa mga sandaling yon, ay hindi naman nawala sa kanyang isip ang nakita. Kaya't pagdating niya sa bahay ay agad niyang kinuwento sa kanyang asawa ang pangyayari, na mabilis namang tumawag sa pulisya. At naisampa ang ulat ng insidenteng ito bandang 7:20 ng gabi. Di nagtagal ay mabilis na nakarating ang mga pulis sa kalsada kung saan nakita ng mag-inang sakay ng kotse at nang nakamotor na lalaki ang itim na kotseng Nissan. Ngunit hindi na ito inabutan ng mga pulis. Ngunit sa pagsisiyasat nila, nakakita sila ng isang sirang cellphone at isang plastic bag na naglalaman ng tinapay sa gilid ng kalsada. At sa nakitang ito ay biglang naalala ng isang pulis ang isang lalaki na nag-ulat sa kanilang istasyon ang tungkol sa nawawalang anak na babae na pauwi ng bahay at may dalang tinapay. Kaya't naghinala ang pulisya na ang babae sa itim na Nissan ay maaaring si Justin. Pagkatapos ay nabahala ang pulisya na malamang si Justin ay nasa panganib. Kaya naman hindi na sila nag-aksepa ng oras at agad na nagpadala ng mga patrol car at helicopter upang hanapin siya. At gumamit din sila ng mga police dog sa operasyon. Sa ngayon, ang tanging nilang magagawa ay ipakalat ang mga larawan ni Justin sa media at umapela sa publiko na ipaalam sa kanila kung may nakakita sa batang babae. Ibinalita rin nila na si Justin ay 24 na taong gulang, 5 feet ang height na may itim na buhok at light brown ang mga mata. Sa mga oras na yon ay suot ni Justin ang kanyang damit na pang gym na may kasamang gray na leggings, nakaputing t-shirt, sneakers na sapatos at itim na jacket. At nang tuluyang sumapit ang gabi sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ay wala silang nakitang bakas ni Justin. Kaya napagpasyahan ng pulisya na pagtuunan ng pansin ang itim na Nissan na nag-iisang lead. Kaya naman agad nilang kinuha ang mga registration records ng may mga black Nissan car sa lugar para tanungin. Ang mga pulis ay halos wala ng tulog at umaasang maisalba ang buhay ng batang babae. At pagsapit ng May 20, bandang 3 o'clock ng umaga, binisita ng detective ang tahanan ng isang 40 taong gulang na lalaki na nagngangalang Mark Hennessy, kung saan nakakuha sila ng mahalagang impormasyon sa asawa ni Mark na si Nicola, na sumasagot sa bawat tanong ng mga opisyal at sinabi sa kanila ng ang kanyang asawang si Mark di umano ay isang heavy machinery operator sa isang construction site. At noon daw May 19 ay pumasok siya sa trabaho bandang 7:30 ng umaga at bandang 3:00 ng hapon ay umuwi siya. Nanatili lamang siya sandali sa kanilang bahay at pagkatapos ay umalis din daw ito ng 5:30 p.m. at nagsabing iinom siya sa isang bar na tinatawag na Ramblers Rest kasama ang ilang kaibigan, ngunit hindi na siya umuwi mula noon. Pagkatapos ay agad na pumunta ang mga opisyal sa bar na binanggit ni Nicola, kung saan may nakapagsabi sa kanila na naroon ang isang lalaking nagngangalang Mark noong gabi ng May 19. Nanood siya ng football match sa loob ng ilang minuto
at nakita siyang may kausap sa parking lot ng bar noong 5:41 p.m. Salamat sa mga CCTV camera sa loob at labas ng bar kung saan na-record ang lahat ng mga aksyon ni Mark. At bukod pa sa isang camera sa bus 185 na sinasakyan ni Justin na nakitang sinusundan ni Mark ng ilang oras matapos siyang umalis sa bar. At nang maglaon habang sinusuri ang kuha ng CCTV footage sa bar, natuklasan ng pulisya na bumalik si Mark sa bar noong 11 o'clock ng gabi. Sa kanyang pagbabalik ay nag-iisa lamang siya at normal siyang kumikilos bago umalis muli. Ngunit napapaisip ang mga pulis sa katanungang kung nasaan si Mark Hennessy at kung ano ang ginagawa niya mula 5:41 p.m. hanggang 11 o'clock p.m. At dahil sa mga nakitang mahalagang impormasyon na ito, ay naghinala ang pulisya na si Mark ay may kinalaman sa pagkawala ni Justin. Kaya naman nagsagawa sila ng isang press conference para i-alerto ang publiko tungkol sa kasong ito. At sa press conference na ito ay inilabas ng pulisya ang larawan ni Mark kasama ang plaka ng kanyang sasakyang itim na Nissan para mas madali siyang mahuli. Well, gumana naman ang discarding ito dahil noong May 20 ay may isang concerned citizen na nakapanood ng press conference ng pulisya sa TV. At nakita si Mark sakay ng sasakyan nito bandang 7 o'clock p.m. Sinundan ng babaeng ito ang itim na kotseng Nissan patungo sa Cherrywood Business Park. At nang huminto ang sasakyan ay agad niyang iniulat ang impormasyong ito sa pulisya. Matapos noon ang mga pulis ay mabilis na nakarating sa lugar kung nasaan si Mark. Agad nilang pinalibutan ang sasakyan nito paikot. Dito'y tahimik na hiniling ng mga pulis kay Mark na kalmadong lumabas ng kanyang kotse. Ngunit binantaan sila ni Mark sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang Stanley utility knife at inutusan niya ang mga pulis na umatras. Gayunpaman nang sinubukan ng mga pulis na hulihin siya ay tinangka niyang sunggaban ng isang dumadaan. Ngunit ang isang detective ay pinaputukan siya at ang bala ay tumama sa kanyang balikat. At sa kasamaang palad ay isa pang bala ang pinakawalan ng pulis na tumama sa kanyang ulo. At nang lapitan ng mga pulis ang kanyang sasakyan, ay nakita nila na siya'y may malubhang pinsala dahil bukod sa 2 bala ay mayroon din ito maraming tama ng kutsilyo sa kanyang katawan. At napag-alaman nila na bago pa sila makarating ay sinubukan na ni Mark na magpakamatay. At nang binuksan ng mga pulis ang trunk ng kanyang sasakyan sa pag-asang makita si Justin, ay wala doon sa kotse si Justin. Gayunpaman nakakita sila ng 2 bote ng Jack Daniel's whiskey sa loob ng kotse ni Mark. At pansamantalang dinala si Mark sa malapit na ospital sa pamamagitan ng ambulansya. Ngunit bago pa man siya makarating sa emergency room, ay binawian na siya ng buhay. Bukod pa rito ay may nakita silang liham sa kotse ni Mark na may bahid ng dugo. Gayunpaman nagawang basahin ng mga detective ang salitang sorry. Matapos noon ay sinuyod ng mga police officers mula sa Irish Defence Forces ang lugar ng St. Michael sa Dublin, ang capital ng Ireland sa loob ng ilang oras. At noong umaga ng May 21, 2018, natagpuan nila ang pitaka ni Justin sa mga damuhan. At pagsapit ng hapon, sa wakas ay natagpuan din nila ang malamig na bangkay ni Justin. At ang balitang ito ay labis na ikinagulat ng kanyang mga magulang at mga kamag-anak na naninirahan sa Pilipinas. At noong May 22, 2018, daan-daang tao ang nagsagawa ng prosesyon para sa mga laala ni Justin sa kanyang village sa Enniskerry. Nagtipon ng mga tao sa harap ng clock tower noong 7 o'clock p.m. na may hawak ng mga kandila at tahimik na ipinapanalangin ang kanyang larawan. Samantala, ang ulat sa postmortem ni Justin ay nagsiwalat na siya'y namatay mula sa asphyxia at ang marka sa kanyang leeg ay nagpapakita na ito ang ebidensya na sinakal siya ni Mark Hennessy hanggang mamatay. At bukod pa rito, si Justin ay sexual na sinalakay at pinatay sa loob ng 2 oras mula ng kinidnap noong gabi ng May 19. At nakita din sa kanyang dugo na may halong nakakalasing na inumin bago siya namatay. Ngunit ang nakakagulat na bagay ay hindi siya naninigarilyo noon pa man o umiinom ng alak. Kaya paanong uminom siya ng alak? At malinaw na nangangahulugan na bago patayin si Justin ay pinilit siyang painumin ni Mark ng alak. Malamang dahil sa takot ng dalaga ay pumayag ito. Pagkatapos ay pisikal siyang inabuso at bandang huli ay pinatay. Sinabi din ng investigador na hindi magkakilala sina Justin at Mark. At nagpapahiwatig na malamang na nakita ni Mark si Justin sa isang lugar at napansin niyang ito'y kaakit-akit. Doon ay nakita niya si Justin bilang isang madaling target.
Kaya sinubukang kidnapin at kalaunan ay pinatay at iniwan ang kanyang wala ng buhay na katawan sa mga damuhan. Ngunit ang pinakamalaking tanong ngayon ay kung ano ang nagtulak sa isang ama na may 2 anak na babae na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Samantala, pagkaraang mamatay si Mark, sinabi rin ng kanyang asawa, mga kamag-anak at mga kaibigan na si Mark ay isang napakabait na tao at palakaibigan. Gayunpaman ang katotohanan ay alam lamang ng mga tao ang isang side ni Mark, habang ang kabilang side ay mayroon siyang ugaling pagkagumon sa alak. At ang pagkagumon na ito ay humantong sa kanyang kamatayan. At 3 linggo bago ang pagpatay kay Justin, ay nahuli si Mark ng patrol police na nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak. At nakahanap ang mga pulis ng maraming text messages sa telepono ni Mark kung saan humihingi siya sa kanyang mga kaibigan ng mga inuming nakakalasing. At noong pinatay niya si Justin ay bumili siya ng mga alak na nagkakahalaga ng €200 o 13,000 sa peso. Ang buhay ni Mark ay wala ng kontrol at sa panahon ng pagsisiyasat, natuklasin din ng mga pulis na noong May 19, 2018 ay hinaras niya ang ilang mga babae sa isang bar na natitipuhan niya. At nang hindi siya nagtagumpay ay sumakay siya sa kanyang sasakyan at naghanap ng madaling mabibiktima. Pagkaraan ng ilang oras na palibot-libot sa kalsada ay nakita niya ang inosente at mahinang si Justin. Pagkatapos ay sinundan niya ang bus na sinakyan to. At nang bumaba si Justin sa bus at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang tahanan, ay sinunggaban siya ni Mark at sa pilitang isinasakay sa kanyang sasakyan. Sa kasamaang palad, matapos gawin ng karumal-dumal na krimen ng pisikal na pang-aabuso at pagpatay kay Justin, si Mark ay hindi nabuhay ng matagal at hindi napagbayaran ang kanyang krimen. Gayunpaman, ang pinagdadaanan ng mga magulang ni Justin sa panahong ito ay hindi mailalarawan sa mga salita. At noong May 30, 2018, dinala ni Naginang Teresita at Ginoong Danny ang bangkay ni Justin pabalik sa Pilipinas. Pagkatapos ay sinakay ang kabaong niya sa isang van at dinala sa kanilang tinubuang bayan sa Aritao Village, Nueva Vizcaya. At noong July 2, 2018, nagtipon-tipon ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak at ilang mga taga-nayon sa St. Joseph Parish Church para makiramay. Ang mga tao ay nagsuot ng pink na t-shirt na may nakaprint na larawan ni Justin. Matapos noon ay tuluyang inihimlay ang kanyang mga labi sa Aritao Catholic Cemetery at ang mga puting lobo ay pinalipad para sa kapayapaan ng yumao. Sa huli sinabi ng ina ni Justin na ang kanila daw nag-iisang anak na babae ay kanilang buhay at tanging kinabukasan lang daw niya ang iniisip nila. Ngunit ngayong wala na siya sa piling nila, ang buong mundo raw nila ay nawasak na. Sinusubukan daw nilang ngumiti, pero sa tuwing maalala nila si Justin, nadudurog ang kanilang puso. Nang dahil sa maling pagnanasa at alak, ay may isang buhay na nasayang. May pangarap na biglang naglaho sa isang iglap. Kaya naman ang kaso ng pagpatay kay Justin Valdez ay magtatapos dito. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.